O ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo? Tumindi yung atake ni Maudix kay Pangulong BBM. BBM. Nothing you po, mga kababayan. Noong kampanya pa lang, ganun na yung ginagawa ni Digong po. Di na-confirm niya, Mr. Maravillas, na talagang si Digong ang nasa likod ng pulburon issue. Malamang po. With a statement na kanyang binitawan kahapon doon sa Maisog Leaders Forum, Maisog Leaders Forum anya Mr. Maravillas, iisang kaso ng ICC, nanginginig na sila. Yan nga po. Yung sinasabi po natin, taranta sila, iisang kaso pa lang yan ng ICC, pero yung mga Marcoses, close to 1,000 cases yung hinarap. Hindi mo makitaan ng takot yung pamilya Marcos, mga kababayan. Maging si Mrs. Marcos, si Mrs. Imelda Marcos, di ba? Sumalang siya sa binansagang Trial of the Century sa New York. Hinarap ni Mrs. Marcos, mga kababayan, nang walang takot. Nagkatapos sila, mga kababayan, may Maisog Leaders Forum. Naniwala kayong maisog? Ang ibig sabihin kasi ng maisog, dito sa amin, matapang. Ito yung mga balita ngayon, mga kababayan. Marcos Duterte supporters rally as family reef deepens. Lalong tumindi yung alitan. Ang tanong niya dyan, Mr. Maravillas, saan kakampi si Super Ate Amy Marcos? Nanalangin po si Super Ate, i-adya daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga Yudimon. Yun ang prayer niya doon sa prayer rally ng GIL. Di kaya niya, Mr. Maravillas, yung mga Yudimons, kausap ni Super Ate. Yan lang po, mga kababayan. Yung iba niya, Mr. Maravillas, pinagtatagol pa niya yung mga Yudimons. Namamahay daw kasi sa palasyo yung mga Yudimons, kaya pinagpray ni Super Ate, yung ating Pangulong Bongbong, yung kanyang kapatid. Ngayon, iparinig ko mamaya sa inyo, mga kababayan, yung direct attack na ginawa ni Maudix sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM daw, bangag. The same accusation po, inulit niya dun sa Davao kahapon. Palagpakan po yung kanyang mga minions. Ayan po, mga kababayan. Kita ninyo mga minions, si Bongo, si Salmao Sidong Panelo, yung iba hindi ko man kilala, mga kababayan. At siyempre si Harry Roque nandun. Ito pa si si Baste. Pinagre-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi daw tamad. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga po, aros wala ng pahinga. Palarga nga ngayon na Monday, papuntang Vietnam for a working visit, mga kababayan. Agriculture naman yung kanyang priority sa kanyang pagkikipag-usap sa mga Vietnamese leaders. Sasabi nga ng mga nag-react, yung rally sa Bagong Pilipinas, lahat mga programa at pangarap ng ating mga mamamayang Pilipino ang inihayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Doon naman, mga kababayan sa Davao, lahat galit at panira yung maririnig natin. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan anya iwaksi natin yung toxic politics. Yan po, President Marcos Islams. Toxic politics. Lumang Pilipinas pa po kasi sila. Ang sinusulong ni Lons kahapon, bagong Pilipinas, bagong mindset, bagong pag-iisip ng mga Filipino para po tayo umunlad. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga Marcos loyalist po, I think kailangan ninyo na mag-unite
pumokos kayo sa pag-support sa mga Marcos. Huwag na kayong paggamit sa iba pang mga politiko. Kaya nga po, subscribe ninyo itong ating channel para po hindi tayo mabiktima po ng mga pinapalaganap na fake news ng mga dilawang DDS. Tama po? Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mananggana po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Maraming salamat po. Dumarami na yung mga nagbo-booking po sa amin, pati sa mga hotels. Para po makamura po kayo, makatipid kayo, dito na kayo magpa-booking online sa aming office. May Paymaya po kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung Grab car namin. Lagi nang matao po sa amin. Naka-set up na rin yung mga bagong equipment po ng gym. Brand new lahat. Isang malaking truck yung dumating. May treadmill na rin po kami. Ayos pa mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. Pero anya si Inday parang namamangka sa dalawang ilog. Pumunta doon sa Bagong Pilipinas Grand Rally. Pagkatapos, suportado daw niya, pumunta din doon sa Davao. Suportado niya yung anti-chat sa prayer rally. Hindi lang nga niya yun, Mr. Maravillas, anti-chat sa rally. Anti-government rally na yun. Anti-Marcos, anti-administration, anti-government rally yun. So malinaw si Inday po na mamangka sa dalawang ilog. Pero tinatrato pa rin siya ng maayos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, sabi ng ating Pangulo, iwaksian niya natin yung toxic politics. Iyan po, President Marcos Islam's toxic politics. Yan ang Bagong Pilipinas. Ito yung ating Pangulo. Ito si Inday. Patama anya siguro ni President BBM sa pamilya ni Inday. Sino pa man? Ang nasa likod po ng toxic politics yung pamilya ni Inday. Pati mismo si Inday, mga kababayan. By the way, yung expected sana ng organizer ng Bagong Pilipinas, mga 200,000. Dumoble yung pumunta doon. 400,000 yung estimate na po. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, iwaksi natin ang toxic politics sa speech niya doon sa Bagong Pilipinas launching and negativity, and reiterated his call for unity in the presence of personalities who made headlines recently due to their alleged differences. He also highlighted the need for change in the government and reminding its workers that they are the servants of the people, not their lords. Officials estimated about 400,000 people flocked to the Quirino Grandstand in Manila to join the rally, filled with speeches trumpeting state programs and calling for a new Filipino, described by the palace statements as one who pursue excellence, innovations, and progress. Yan po yung panawagan, mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ano itong Bagong Pilipinas? Sabi ng ating Pangulo, ang Bagong Pilipinas anya is not a political game plan that caters to privileged few. It is a master plan for genuine development that benefits all the people. Hindi rin anya yan partisan coalition in disguise.
It is a set of ideals that all Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Kita ninyo ang mga mensahe ng ating Pangulo. Punong-puno ng pagbibigay pag-asa sa ating mga mamamayang Filipino. Pag-asa, pagkakaisa, pagtutulungan para po tayo umunlad. Ang bagong Pilipinas anya is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. Hindi tulad po ng mindset ni Mau Diggs, lahat pagmumura, paninira, panggagatong laban sa administrasyong Bongbong Marcos, at yun ang kanyang ginawa kahapon doon sa inorganize nilang Maisog Leaders Rally. Contrast po ang dalawa, yung puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kanyang kaisipan punong-puno ng kabutihan para sa ating mamamayang Filipino. Si Mau Diggs punong-puno po ng hatred at kasamaan ang lumalabas sa kanyang bibig. Iparinig ko sa inyo yung kanyang speech mamaya. Sabi ng ating Pangulo, ang bagong Pilipinas is a nation, is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino in the transformation of our economy, governance, and society. Si Mau Diggs po hindi mag-transform. Naturalan niya, Mr. Maravillas. Mahirap turuan na niya yung, di ba niya may kasabihan, all dogs, or you cannot teach all dogs with new tricks. Yun ang mahirap sa mga tulad po ni Mau Diggs, matanda na, walang pinagkatandaan. Bagong Pilipinas is not anya a political game plan, kundi ito ay isang master plan for the genuine development that benefits all people. Sabi ng ating Pangulo, government will be more responsive to people's needs under Bagong Pilipinas. Ang layunin anya natin, ang layunin ng Bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat nating makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang ating pamalaanan niya will prioritize the youth welfare under Bagong Pilipinas, sabi ng ating Pangulo. Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth to mold them into critical thinkers, problem solvers, and brave visionaries for the country. Hindi yung tulad ng itinuturo ng mga Duterte. Ang natutunan po, yung terminologying tambaloslos. Ano pa natutunan ng mga kabataan? Pagmumura. Siyempre, kung anong ginagawa, naririnig ng mga bata sa matatanda, ang akala nila ay tama. Kaya, after the Duterte administration, 6 years po, pagmasdan ninyo, mag-behave yung ating mga kabataan. Naging mga bastos lalo. Dati ng bastos, lalong lumala yung pagkabastos. Kasi yung presidente po bastos, yung mayor sa Davao bastos, o Baste pala. Baste, binastos yung ating Pangulo, tinawag na tamad. Tingnan naman ninyo ang itsura ng bastos ng mayor ng Davao. I-compare ninyo sa grooming ng ating Pangulo. Tapos sabi niya, you are lazy. If you don't have love nor aspirations for your country, resign. Isabi ng ating Pangulo, lazy and corrupt people have no place in my administration. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, nagagalit sila. Unang-una, tinanggal yung confidential funds ni Inday. Ilinunok po kasi yung 125 million. 11 days. Tapos niya, Mr. Maravillas, ngayon nasasangkot naman yung isang kapatid, si Pulong, 51 billion. Kaya niya siguro nang gagalaiti kasi sinabi ng ating Pangulo, lazy and corrupt officials niya in government, walang lugar dito sa kanyang administrasyon.
Kaya siguro anya Mr. Maravillas, nagpanting yung tainga. Buiniltan yung ating Pangulo, sinabing tamad. What? Di ba? After mga kababayan na sabihin niyang tamad yung ating Pangulo, umalis na sa stage, wala mang paliwanag. Bakit naging tamad? Inapakasipag po yung ng ating Pangulong Bongbong, halos wala nang pahinga. Diyan na niya, Mr. Maravillas. Ang gusto naming marinigan niya, yung sinasabi mong speech ni Maudigs doon sa Davao na inaakusa yung ating Pangulo na bangag. Ito po. I-play ko sa inyo yung audio lang po para hindi tayo ma-restrict. Ito siya, mga kababayan. Pakinggan ninyong mabuti kung gaano kabastos ni Maudigs sa kanyang speech at pagtrato sa ating Pangulong Bongbong Marcos, accusing him of being bangag. Bangag noon daw, bangag pa ngayon. Ganon katindi yung kanyang mga baseless accusations. Kasi kung totoo ang kanyang akusasyon, bakit naging presidente na siya for 6 years? Bakit hindi niya inoperate si President Bongbong Marcos na hindi pa presidente noon? Di man niya na-mention, nung kampanya lang niya, pinaringgan. Di ba? At saka ngayon, direkta niyang ina-accuse. So ano niyang kanyang ginawa? Ba't hindi niya pinakulong? May record ba yung PIDEA? Kung may record yung PIDEA, di sana, or NBI, yung pulisya, di sana inoperate na niya si Bongbong Marcos para hindi na sana naging Pangulo. Di ba? So pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi niya. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong bangag natin ang presidente. Palagpakan po yung mga Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Ganon katindi mga kababayan. Direct threat yung ginawa niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Iba kita niya, Mr. Maravillas, sinabi mong baseless accusation. Wala man siyang maipakitang records. Lahat lang siya daldal, speech, parinig, mga kababayan sa ating Pangulo. Kahit noong kampanya, wala man siyang pinapakitang ebidensya. Ngayon nga po, nagpalabas ng statement yung PIDEA. Yan po, basahin ko po sa inyo. Sabi ng PIDEA, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand R. Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list the name of the president was there. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. When PIDEA was activated, it was established its National Drug Enforcement System, or NDIS, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies, pursuant to its mandate under the Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of
2002, PIDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand R. Marcos was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Enforcement Database or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Based on all the foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. So, madaling sabi po, yung mga akusasyon ni Maudigs po, pure marites po. Baseless, walang dokumento. Not even the PIDEA, mga kababayan. Kahit nga yung NBI, yung kapulisan natin, wala man silang nasa lista na pangalang Bongbong Marcos. So ano yung source ni Maudigs na naging presidente na siya? Di ba? Kahit doon sa watch list niyang pinapakita nung panahon ng ganyang incumbency, wala man doong Bongbong Marcos. Lumitaw lang po yung Bongbong Marcos sa kanyang bibig nung kampanya. Pinaparinggan-paringgan niya, mga kababayan. At ngayon, yung pinalitaw na mga kwento sa pulburon, tapos yung video, may video daw. Tapos afterwards, nagpa-press con siya. Walaan niyang video. Nilaglag niya yung mga vloggers na siging issue ng pulburon. Nagni-negotiate siguro sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi biglang bumait po at naghugas kamay siya. Hindi man daw siya nasa likod ng destabilisasyon. Gusto na niyang makipag-usap sa ating Pangulo. Pero afterwards, wala man nangyaring pag-uusap. Siguro, narinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating advice. Sabi natin, Mr. President, huwag mong patulan yan. Pag nakuha na niyan, yung gusto niya, tulad ng ICC at sa yung pinapakiusap na franchise na namimiligro ng SMNI, biglang babaliktad na naman yan kasi ugali nila yan eh. Wala pong nangyaring pag-uusap with the President. Kaya siguro nanggagalaiti ngayon, umuusok po si Maudigs. Biglang nagpatawag po ng Maisog Leaders Forum sa Davao at isinabay sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Tinapatan po. What? You see? Malinaw po yung balita ngayon. Oh. Mariing pinabulaanan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang aligasyong kasama sa drug watch list si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng PIDEA sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noong alkalde pa ito ng Davao ay nakita nitong kasama si PBBM sa drug list. Ulat ni Mary Ann Bastasa, basahin sa radiopilipinas.ph. President Marcos hindi kailanman napabilang sa drug watch list ng PIDEA. Ayan o. Yan ang balita. Nag-react agad yung PIDEA, mga kababayan, sa mga kasinungalingan po ni Maudigs. Wag na anya natin, Mr. Maravillas, sa patulan si Maudigs kasi ulyani na. Pabago-bago yung mga statements. Minsan mabait, minsan biglang tumatapang na ganito. Pero anya, takot sila sa ICC.
nanginginig si Bato, mga kababayan. Isang kaso pa lang yan. Pero yung mga Marcoses po, close to 1,000. Hindi mo makitaan po ng takot. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.